Hello, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan ko. Kilala nyo naman ako as a skeptic, di ba? As a skeptic. When you say skeptic, it doesn't mean naman na kapag sinabi ko skeptic ako, hindi ako naniniwala talaga. Di ba? Kung tatanungin nyo ako, naniniwala ako sa multo? Oo, naniniwala ako sa multo. Kaya lang, hindi mo agad-agad ako mapapaniwala kung hindi mo ako mabibigyan ng logical explanation. 'Di ba? Alam ko nag-i-exist sila. Pero ewan ko lang doon sa mga aswang, kung tatanungin kung totoo bang may aswang, may duwende, may kapre. Ang sagot ko, inuulit ko, paulit-ulit ko sinasabi to ang sagot ko, hindi ko po alam. Kasi wala pa naman akong nakikitang solid evidence na nag-i-exist sila eh. Ayokong sabihin na hindi totoo. Baka mamaya, one of these days, makakita ako ng totoong duwende, ng totoong kapre, or ng totoong aswang. Ang sagot ko, for now, hindi ko alam. Di ba? Ang ano naman, ang tanong niyo naman, totoo ang multo. Yun, confirm sa akin na totoo ang multo. Kahit nung hindi pa nangyayari yung exploration sa Clark Air Base namin nila Sir Ed, naniniwala naman na talaga ako may multo. 'Di ba? Kasi madalas na yan yung yan yung puna sa akin na nakakita ka pala ng multo doon. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Gago. Wala ako sinasabing doon naniniwala sa multo. Ang hindi ako naniniwala doon sa mga fake videos ng idol nyo. Yung mga idol yung peking ghost hunter, doon ako hindi naniniwala. Hindi doon sa multo. Gets nyo? Tapos may nagsasabi doon ang sabi daw, takot na takot daw ako, tapos wala daw nagagawa yung mga quote-quote ko sa Bible. I mean, yung sa ako, may freedom akong gawin yung gusto ko. 'Di ba? Kasi ako ay ordinaryong tao lamang. Hindi ako nagki-claim na sinasaniban ako ng banal na espiritu, gago. Ganito kasi yun tayo. Alam naman natin na bawal magsinungaling. 'Di ba? Bawal magsinungaling. Pero most of us nagsisinungaling tayo. Tama? Alam naman natin na katulad nung ano ba yung mga ginawa natin pagsisinungaling. Most of us, 'di ba? Naranasan natin mangungopya sa klase. Tama? Or halimbawa, katulad nito, kahapon, nagdadrive kasi ako na naka-shorts. 'Di ba? Parang nasita ako ng enforcer. Bawal kasi naka-shorts, men, sa motor. Nagsinungaling ako. Sabi ko, naiwan ko yung lisensya ko. Pasensya na po. Sabi ko na yun. Siyempre, di ba? Sige, sa susunod na lang, sir, Di ba? Hindi kasi tayo perfecto Tayong tao Kahit pa bawal sa Bible ang magsinungaling. Di ba? Alam ko na bawal sa Bible ang nagsabi na hindi totoo, pero ginagawa ko yun as a human. Sana naiintindihan nyo kasi may mga bobo na nagsasabi na, asan yung pa-Bible mo, na ganyan. Di ba? Nakalagay din sa Bible, bawal makipag-communicate sa spirit, pero ginagawa ko kasi part yun ng pagiging human ko magkaroon ng kasalanan nakalagay din sa Bible na bawal magnakaw, 'di ba? Pero yung sa kapitbahay namin, kumukuha ako ng buhangin nang hindi nagpapaalam para gawing pang tabo ng pupo ng pusa ko. Kunti lang naman. Pero nahuli na rin yata ako dati na kumukuha ako ng lupa. Yung dyan sa tabi. Pero wala naman siya. Nagpaalam na lang ako. Sabi ko ganun. Kuya, kung wala akong konting lupa. Kasi may dito, may nag-construct dito sa tabi namin. Syempre may graba yon, 'di ba? Hindi ako nakabili ng cat litter one time. Doon ako kumuha ng lupa. Hindi nagpaalam. Pag nanakaw yun, men. 'Di ba? Bawal sa Bible na magnakaw. Ang sinasabi ko sa inyo kasi dito, wag nyo kong babanata na yung tungkol doon sa Bible na sinasabi ko na bawal. Kasi human ako 'di ba?
Pero katulad yung mga hipokrito na sinasabi nyo sinasaniban kayo ng Holy Spirit, tapos ang ginagawa nyo, kahipokritohan, paano kayo sinaniban ng Holy Spirit nun? Kaya ako ginagamit ang Bible laban sa inyo. Kasi sinasabi nyo, sinasaniban kayo ng Holy Spirit. 'Di ba? Kung sinasaniban kayo ng Holy Spirit, wala kayong karapatan gumawa ng kasalanan. Kasi hindi sumasanib ang Holy Spirit sa makasalanan na tao. Ang kapal ng muka mo kapag kiniklaim mo ang sarili mo na sumasanib ang Holy Spirit mo, sagad sa buto ang kasamaan mo. 'Di ba? Doon tayo nagkakatalo. Ako, human lang ako, may freedom akong gumawa ng kasalanan. Kahit pumatay ako ngayon Kahit alam ko na masama yung masama yung pumatay, nasa Bible na kaya kong pumatay ngayon. Kasi human ako 'Di ba? Pero ikaw, putang ina mo ka na gagamitin mo sa akin yung sinasabi kong Bible, wala yung Bible na sinasabi mo. Human ako Ikaw ba? Sinasabi mo, kiniklaim mong putang ina mo ka na sinasaniban ka ng ng Holy Spirit. Tama? Bakit ganyan na ugali mo? Ibig sabihin, peke ka. 'Di ba? Hindi ka naman nag-claim na. Anyway, napapahaba usapan natin. Hindi, narinig ko lang somewhere else, parang minamak daw ako netong bugok na to na nagko-quote daw ako ng Bible dito pero hindi ko tinutupad. Malamang human ako Sinabi ko ba sa inyo na sinasaniban ako ni Jesus Christ dito? 'Di ba? Nagki-claim ba ako na divine master ako? Gago. Tangina mo, isipin mo yung sinasabi mo Hindi ako nagki-claim na divine master dito. Kahit pasabihin ko dito na bawal sa Bible ang pumatay, kaya kong pumatay ngayon kasi human ako. Tanggap ko na hindi ko masusunod lahat na nakasulat sa Bible na sinasabi ko. Pero ikaw, pag nagki-claim ka na divine ka, when you say divine kasi, connected ka sa Diyos Tapos gagawa ka ng kagaguhan. 'Di ba? Yun ang contradicting na ginagawa mo. Sa akin, walang contradicting yon. 'Di ba? Bagamat alam ko na mali, kung gagawin ko yung mali, human ako Ikaw nga minsan sinabihan ka ng nanay mo na huwag kang lumabas ng gabi, lumalabas ka pa rin 'Di ba? Kasi bilang human, nasa atin na yon. Men. 'Di ba? Kaya nga ang tinutuligsa ko, gamit ang Bible, yung mga taong nagki-claim na ginagamit ang Diyos. Kasi sa akin, kapag ka ginamit yung Diyos, 'di ba? Dapat hindi ka kokontra sa Bible. Ginagamit mo ang Diyos ako, ginamit ko ba yung Diyos dito? Hindi ko ginagamit ng Diyos dito, no? 'Di ba? Kasi may mga people na nagki-claim na bigay daw ng Diyos yung kapangyarihan nila. O bakit contradicting dun sa inuutos ng Diyos sa Bible? Galing pala sa Diyos yan. 'Di ba? Sinasaniban ako ng Holy Spirit. O bakit ganyan na ugali mo? 'Di ba? Baka hindi Holy Spirit na sumasanib sa'yo. Baka demonyo. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy na natin to. Nalalayo lang ako. May nagkwento lang kasi sa akin nun. Anyway, dito sa pag-uusapan natin, ito naman yung kay Sir Ed, nag-usap kaming dalawa. May case na kinuwento siya sa akin. Yung sa bungis-ngis ba yun? Bungis-ngis, ito parang uri to ng engkanto, na nagkasun. Hindi ko na ipi-play yung buong video nung KMJS. Dun sa part lang ng investigation ni Sir Ed Calawag. Dun sa pagpunta niya doon. Kasi di umano daw, yung dalaga daw hindi daw pinapatahimik ng hindi daw pinapatahimik ng bungis-ngis o ngis-ngis o kung ano man na name to tong engkanto na to. Kasi nagkagusto daw doon. So dito, parang gusto ko lang ipakita sa inyo yung difference talaga
nung quote-unquote quote-unquote totoo. Kasi ito may analysis ito ng mga video expert eh. Hindi to galing sa isang bias na point of view. Kasi mga kababayan ko, kapag i-confirm ko to, syempre kaibigan ko si Sir Ed, pwede nyong sabihin na bias ako. 'Di ba? Pero in reality kasi, kaming dalawa ni Sir Ed, magkaiba kami. Kahit nung nagsama kami, mapapanood nyo yun doon sa huling part. Busy lang po yung management niya ngayon kaya hindi ma-upload yung video. Kasi mapapanood nyo doon sa part 3 ng Clark namin na talagang inaano niya ako, sinasagot niya lahat ng doubt ko. Alam kasi ni Sir Ed na doubtful ako sa ganitong larangan. 'Di ba? Uli-ulit ko hindi ko naman sinasabing hindi ako believer ng mga ganitong bagay. Pero bigyan mo muna ako ng magandang proof para kahit pa paano may panghahawakan ako sa sinasabi mo. At yun ang ginawa sa akin ni Sir Ed, to be fair. 'Di ba? Ngayon, nung nag-uusap kami, ito, may isang case na naman. Kasi napapanood ni Sir Ed yung kabullshit na ng ng mga ghost hunter na may nakakausap na engkanto. 'Di ba? Ngayon, gusto niya ipakita sa atin ngayon. Actually, first time ko palang mapapanood to Kare-refer nga lang, ka-chat ko nga si Sir Ed ngayon lang eh. Kare-refer niya lang sa akin tong video. Titingnan natin yung mga opinion dito sa video na to hindi manggagaling sa akin. Well, mag-opinion ako ng konti pero may makikita tayo ditong opinion ng mga expert talaga sa science. 'Di ba, men? Okay, play na natin tong video na to. Si Ed Calwag. Ganito yung lugar talaga. Hindi imposible na mayroong mga elementals dito kasi puno. Dito yun, di ba? Opo. Naririnig ko siya. Yung mga nagsasabi na i-full screen ko po diskarte ko po to kung paano ako mag-react. May reason po ako kung bakit ganito po ako mag-react ng video. Sana po maintindihan nyo. Kasi may mga magsasabi niyan, full screen mo, hindi namin makita, di ba? Hanapin nyo na lang po sa KMJS yung video na to kung saan. Pero ang pinapanood nyo po kasi sa channel ko, yung yung daldal ko po. 'Di ba? Hindi itong video ng KMJS. Kaya sana po maintindihan nyo pagka ganito ako mag-react. May reason po ako, hindi to trip lang. Para pahirapan kayo. Sa Jana? Nandito po. Andiyan sa likod mo, Nabigat na yung pakiramdam ko. Andito siya. Ang lapit lang po niya sa akin kanina. Andito, sa may gilid mo siya. May biglang sumutsut dito na parang yung sutsut na parang nagbabawal. Ito minsan kasi may mga ganito para maintindihan nyo. Minsan kasi may mga claim yung mga ano bang tawag kay Sir Ed Calawag? Ayaw niya magpatawag na paranormal expert eh. Kasi wala naman daw talagang expert sa paranormal. Kasi most of the mga aspeto ng paranormal ay hindi pa talaga proven ng science. Hindi sinasabing hindi totoo, pero wala pang magko-confirm dun sa mga dinideklara sa paranormal. Therefore, wala pang natatawag na expert. Kaya pag may mga nagki-claim na expert dyan, 99% hindi ko naman sinasabi na 100%, 99% fraud yan. Binigyan ko pa sila 1%, baka malay mo, meron nga naman dito sa Pilipinas na isang tao na expert na dyan na hindi natin alam. Pero most probably, 99% kapag nagdeklara yan na expert siya sa paranormal mismo. 'Di ba? Fraud yan. Ngayon, may sasabihin kayo sa akin, bakit dun sa page ni Sir Ed Calawag may nakalagay doon paranormal expert siya. Ang mga nagsasabi kasi nun mga men, management niya yung nagsasabi nun. Pero kung si Sir Ed Calawag mismo yung tatanungin mo, kino-correct niya sa sarili niya. Hindi naman si Sir Ed Calawag yung nagpapatakbo ng social media accounts niya eh. Kaya yun, yung pagsasabi sa kanya ng paranormal expert, ang pinapag-usapan dito yung deklarasyon sa sarili ha.
Hindi yung tawag sa'yo ng ibang tao. Kasi ang tawag sa kanya ng KMJS, ng ibang tao, paranormal expert siya. Pero ni minsan, hindi niya inamin yon na paranormal expert siya. Hindi niya diniklara sa sarili niya yon. Nag-uusap kaming dalawa ni Sir Ed Calawag. 'Di ba? Huwag niyong ibibintang kay Sir Ed Calawag yung sinasabi ng ibang tao versus do sa dinideklara niya sa sarili niya. Ang pinag-uusapan natin dito, pag may isang tao na diniklara niya sa sarili niya na paranormal expert siya, 99% fraud yun. Pero kung halimbawa, may ibang tao na tumatawag na, expert yan siya dyan, ibang tao yun eh. Hindi naman sarili niya yun eh. Inuulit ko nililinaw ko kasi sa mismong Facebook account ni Sir Ed Calawag, nakalagay doon, paranormal expert siya. Doon sa mga captions. Pero never niyang dineclare yun. 'Di ba? Yung ganon. Yun ay tawag sa kanya. Hindi niya tinawag sa sarili niya yun. Anyway, pagpatuloy na natin to. Iba na yung pakiramdam. Ayan na, dito na sila. Uy, Ang unang problem, sorry kung patigil-tigil ako kasi gusto ko lang i-react eh. Ang unang problem kasi, ano bang tawag talaga sa kanila? Paranormal researcher? Or may third eye na tinatawag? Or may kakayahan? May sixth sense? Sa mga taong ganyan, may mga third eye. 'Di ba? Ang unang problem kasi sa kanila, hindi mo malalaman kung totoo ang sinasabi o hindi. Tama? Kasi nga, yung dinideklara, katulad yung dinideklara ni Sir Ed Calawag, kaya ko rin gawin yan eh. Yung, ito mo kung papanoorin mo kasi dito, ayan na, dito na sila. ayan na, andito na sila. Kahit ako, kaya ko sabihin yun, out of nowhere. Ayan na, nandito na sila. Madali lang yan eh. 'Di ba? Ang mahirap dyan, yung kung paano mo papatunayan yung dinideklara mo. Doon magkakatalo kung totoo ka o hindi. Kasi kahit sino sa atin pwedeng gawin yan. May nakikita ako na malaking tao doon sa tabi ng puno. 'Di ba? Kahit sino sa atin pwedeng magganon eh. Kaya lang hindi natin malalaman kung totoo ba talaga yung sinasabi ng isang tao o hindi. At ito naman ang magiging pagkakaiba dito sa ginagawa ni Sir Ed Calawag. Dito, no? Panoorin natin. Uy, Nandito po yung bigat. dito po. Iba dito. Ang cute ni Sir Ed Calawag, Ano pakiramdam na yun? Ang dami. Sabi nga nun, gamit ng electronic voice phenomenon recorder o tinatawag na spirit box. Hindi siya recorder. Ano lang yata siya, AM radio na nagsusweep. Sinubukan ni Ed Calawag na kausapin ang di umano'y bungis-ngis. Ito yung maganda, men. Ito, hindi application sa cellphone. Bagamat meron din yan sa application sa cellphone, kasi 'di ba may FM radio yung ibang yung ibang cellphone. Pwede naman 'yon. Kaya lang syempre, para maalis ang doubt, sana wag na cellphone yung gamitin. Ganito na lang sana yung spirit box. Kasi ito analog to eh. Analog radio to eh. Okay lang ganyan. 'Di ba? Ay, analog radio. Ano bang tawag yung transistor radio? Sorry Tama ba? Analog radio din. Anyway, transistor radio kasi ito. Hindi siya pwedeng i-program. Ito kasi napoprogram to eh. Bagamat pwede naman. Kaya lang, para maalis ang doubt, sana wag na gumamit ng cellphone. Sana lang. Kasi pagka cellphone ang gamit mo at application ang in-install mo, pwede naman kasi may yung ibang cellphone kasi may FM receiver naman. Pwede mo naman gamitin yung FM receiver nun. Kaya lang syempre, dahil cellphone to at application ang ilalagay mo, pwede kasing fake yung ma-install mo. Magkakaroon kasi ng doubt pag cellphone ang gamit mo. Mas maganda yung ganito talaga para malinis. Walang pagdududa. Ordinaryong transistor radio na nagsusweep
ng frequency. Yung spirit box. Anong pangalan niya? Ang kilala niyo siya. Tinatawag ka ba ng tao dito na Nana? Opo. Ikaw na ba? Pakinggan. Yun, maaring coincidence yun, pero okay lang yun. Ito ha, unang salita ng spirit box, nagsalita ng Nana. Bilang skeptic, pwede ko sabihin na baka coincidence lang naman yun. Di ba? Kasi pwede naman mangyari yun eh. Ang sinasabi ko nga, sa loto nga may tumatama eh. Di ba? Eh, dito pa kaya. Malay mo naman yung mga sounds alike, ano? Pwede kasi mangyaring ganun eh. Sabihin na, kilala mo ba ang babaeng ito? Ano sabi? Di ba? Nag-response na opo. At naintindihan ng babae, opo. So, pangalawa na yon. Ano yun? Pangalawang nagkataon uli. Naramdaman mo? Ginanon yung buhok mo? Magkabila po. Gusto nila yung bata o gusto nilang isama? Papayag ka bang sumama? Hindi. Sunod naman, inilabas ni Ed ang tinatawag niyang Elements Wand na ginagamit para sa di umanong makakonekta sa element. Ito ba yung dowsing rod? Ay, hindi. Parang Harry Potter pala ito nun eh. Bitawan niyo tong bata na to, ha? Yan. Ano? Nakita mo? Nakita mo siya? Ha? Nakita mo? Hindi ka dadalawin niya. Sabihin mo sa kanya, iwanan ka na niya. Ito doon sa may doon sa may yung ganon. Ginanyan niya rin ako eh sa Clark eh. Yung ginanyan niya ako. Hindi ko talaga ma-explain yun, men. Kasi skeptic ako nung una eh. Baka mamaya kasi ang marinig ko, nagsasuggest lang si Sir Ed Calawag sa akin ang dapat ko makita. Pero basta ayokong mag-spoiler kasi hindi pa nila nilalabas yung video nila eh. So, natin yun, abangan natin yun. Ganito din yung ginawa sa akin sa Clark. Yun yung nagustuhan niya, yung haba ng buhok. Di ba pansin? Pag nilalapitan ka nila, laging buhok yung hinihila sa'yo. Ito yung May fetish pala sa buhok yung mga engkanto, no? kasunduan. Aalis na sila, pero nangihingi ng kaprasong buhok mo. Hanggang meron Buhok sila lang, na idokumento, walang kukurap sa mga susunod na eksena. Sa huling pagkakataon, sige na, papayag ako, ipuin niyo na yung buhok niya. Ayun, galing. Ang galing niya, no? Hindi, to be fair naman, pero it could be may scientific explanation dun. Di ba? Tinan mo nga naman, Pero ang unang complaint ko dito, wait lang Ang unang complaint ko dito, bakit hindi nakikita yung video sa baba? Tingnan nga natin, ulitin nga natin. Kung makikita yung video doon sa baba. Ay, oo nga, merong video sa baba ng buhok. Di ba? Tsaka kitang-kita yung walang nagmanipula. Kasi iniisip ko, baka mamaya kasi may something sa baba na humugot. Kaya nag-straight. Sige na, papayag ako, ipuin niyo na yung buhok niya. Ayun, galing. Oo nga, Oo nga, Tapos ito close up. Pero ang ganda ng kulay ng ganda ng kulay ng buhok nung babae. Ano yung pinakulay niya ba yon? Hindi, may mga natural na ganyan ng kulay no? Yung kay Olivia ko, red eh. Nakita niyo ba yung buhok ni Olivia? Kita niya? Huwag hilahin na. Hipuin lang. Oy, shoutout Olivia. Momo, chup, chup, chup. Susunod, malignong ngisngis. Ginagambala ang mga tiga Marinduque. Ayon di mano sa ngisngis, lulubayan lang nito si Hana kung mahahawakan nito ang
kanyang buhok. At pagsabi nga ni Ed na hahawakan ng araw ng ngis-ngis ang buhok ng dalaga, Ipuin niyo na yung buhok niya. ang parte ng buhok ni Hana biglang gumalaw. Ano? Ang ano doon, ang may credibility doon mga men, nung sinabi na ano, na part ng buhok gumalaw. I mean, ano, yung may sinabi si Sir Ed Calawag bago gumalaw eh. Yung parang, ano ba, lumilipad na isip ko. Kasi excited ako dun sa gagawin naming exploration mamaya eh. Hindi ba, kasi may sinabi si Sir Ed Calawag mismo na ano, parang, galawin mo na, tapos saka gagalaw. Di ba, yun ang compelling part nun eh. Baka i-replay dito, i-replay ba? Para tuluyan ng tantanan ng di manong ngis-ngis si Hana, si Ed nagsagawa ng ritual. Yung kasunduan, aalis na sila pero nangihingi ng kaprasong buhok mo. Sa huling pagkakataon, sige na, papayag ako, ipuin niyo na yung buhok niya. Galing. Galing, no? Nauna kasi si Sir Ed na sabi na, sige, papayag na ako, hipuin mo yung buhok niya sa huling pagkakataon. Tapos hinipo nga, no? Galing. Men. Ako magbibigay ako ng sarili ko opinion dyan, ano? Kasi inisip ko muna, bakit puro close up? Pero nakikita naman natin dito, buong katawan yung, yung nakikita kay ate. Di ba may humuhugot sa ilalim niyan? Para ma-straight. Huwag hilahin na, ipuin lang. Pag sinabi ng mga nandyan na hindi na nila ito gugulo, hindi na nila guguluhin. Mga diwata lang ang may mahabang buhok. So tao, hinahangaan nila yan. Ngayon medyo okay naman na. At least nalaman ko naman na okay naman na sila dun sa ginawa natin. Matalino si ate, no? Mukha talaga siyang hangin. The person closest Yan, ito, video expert to, unang niya, hangin daw. mukha talaga siyang hangin. The person closest to the girl was wearing a plastic face mask. Ayun, Oo nga. galing. If it was wind, then the whole hair of the girl will have to be blown. Pero hindi, it's just a portion of that part eh. Isa rin Mukha yun. siyang binatak. Dumiretso yung buhok, hindi siya kumurba. It's obvious na hindi siya normal. Kaya I conclude that this video is a legitimate paranormal video. Mga demonyo Galing, Di ba? Video expert yung nagsabi. Pero may sarili ako opinion dyan. po ito na nagpapanggap. Kailangan po tanggapin niya si Kristo sa kanyang puso. Bibigyan sila ng kapangyarihan upang mapalayas ang ganitong uri ng mga masasamang espiritu. Hindi dapat katakutan ang mga bagay o istoryang ganito. Ito rin ay mahalaga sa turismo at sa kultura. Ganito ako nung nakita ko yung babae sa Clark Air Base. Sila ng kapangyarihan upang mapalayas ang ganitong uri ng mga masasamang Ganito ang reaction ko nun eh. Hindi dapat katakutan ang mga bagay o istoryang ganito. Yan ganito itsura ko nung nakita ko yung batang multo. Ito rin ay mahalaga sa turismo at sa kultura para mas malawak pa naming malaman kung ano pa yung mga kwentong bayan na hindi namin alam. Na-expect ko na mula po Haba ngayon, naman talaga ng buhok maging niya, okay na po lahat para po tahimik na, hindi na nila ako guguluhin. Si Rabia Mateo pala yun. Ito, kung ako bibigay ng opinion. Kung ako bibigay ng opinion dito sa opinion. Kung ako magbibigay ng opinion dito doon sa nangyari, sa buhok part, 'di ba? Kasi ganito ako eh. Let's say, 'di ba, kinonfirm na ng expert na paranormal daw 'yon. Kasi hindi niya nga ma-explain eh, 'di ba? So bilang skeptic, maghahanap ako ng dahilan para ma-explain 'yon. Ang isa sa nakikita kong dahilan, pwedeng scripted. 'Di ba? 'Yun lang ang tanging paraan para yun eh. Para masabi mong peke.
Pero I don't know kung in-script nila yon, di ba? Kasi kung i-scriptin nila yon, mababawasan naman ang credibility ng KMJS noon. Di ba? Pati yung video expert na nagsalita doon, idadamay nila. Di ba? Yung sinasabi ko lang naman, kung ito ay bibigyan mo ng explanation, kahit ako rin, ilang beses kong pinanood din kasi, napansin nyo may putol-putol itong video ko. Ilang beses kong panood, tiningnan ko yung ilalim ng ito shot na to, ano. Tiningnan ko yung ilalim ng ng buhok ni ate. Yan, kung kami nagtatago diyan sa ilalim ng humila. Wala naman ako nakita. Unang-una putol kasi yung bandang ilalim, di ba? Pangalawa, Mukha talaga siyang hangin. ito yung si J.R. Rodriguez the Fourth kasi hindi niya sisirain yung credibility niya na magsalita dyan na sasakyan niya yung ganyan. Ngayon, ang isa lang paraan dyan para ma-debunk mo to kung malalaman natin na ito is scripted. Diba? Yun lang. Ngayon, kung hindi sila scripted, hindi ko na alam. Excuse me, no, pinuubo ako. Hindi ko na alam kung ano yung explanation pa. Kung hindi sila scripted. Kayo, may offer ba kayo explanations doon? Doon sa nangyari na yon, yung gumalaw yung buhok. Kasi nga naman, kung wind yun, kung hangin, dapat yung ibang buhok niya gumalaw na rin. Tsaka talagang mukhang ginalaw siya eh. Yung gravity kasi ang kalaban mo doon eh. Yung gravity, kahit kailan, hindi nare-reverse ang gravity. Maliban na lang kung nasa space ka na. Kasi itong ulitin natin ha. Huwag hilahin na. Tutuin lang. Ngayon hindi siya normal na gumalaw ng ganun. Wala namang humila ng buhok sa baba. Pwede kasi yun eh. Kaya nag-straight hinila yung buhok sa baba eh. Pero na lang talaga kung may nagtatago doon na nahihilahin yung buhok sa baba. Kung sasadyain nila yon. 'Di ba? Kasi napaka nung command ni Sir Ed Calawag eh. Nung sinabi ni Sir Ed Calawag na galawin yung buhok, saka biglang gumalaw to. Ang tanging paraan na lang na madedebunk itong video na to kapag ka napatunayan yung scripted to. Ngayon, kung hindi nyo mapapatunayan na scripted to, hindi ko alam kung ano explanation. Baka maaaring totoo na talaga na may engkantong humawak dyan. Diba? Anyway, mga kababayan ko, diba? Babasahin ko yung comment nyo kung paano nangyari yun. Sige, gawa tayo ng pangalawang vlog. Ganito yung maganda natin. Tulungan nyo nga ako na i-debunk at basahin natin yun. Yung mga comment nyo dun sa baba. No? Hindi dahil sa maninira tayo ng tao kasi yan naman yung usual na diba? Nasasabihin naninira. Hindi sa naninira tayo ako kaibigan ko si Sir Ed Calawag. Pero gusto ko maging fair kasi. Diba? Ngayon, ang theory ko na lang yan, theory ha, hindi ko sinasabing yun na nangyari. Pwede kasing mangyari, may hihila dun sa baba. Buhok niya. I don't know kung papayag sila na mabawasan ng credibility nila kung gagawin nila na yun, At kung gano'n yung theory ko, kailangan mapatunayan yun eh. Hindi ko alam kung paano mapatunayan. Siyempre, alam naman tanungin ko si Sir Ed Calawag. Sir Ed Calawag, scripted ba yan? Siyempre, hindi naman sasabihin ni Sir Ed Calawag na scripted yan. Diba? Anyway, not in a bad way ha, na sinasabi ko scripted. Maybe, na magkakatotoo yung kung gagawing scripted to. Kaya lang, mahirap patunayan na scripted to eh. Sino yung magiging saksi na scripted tong ginawa nila? Katulad ng mga Ghost Hunters. Diba? Na booking ko. Napanood ko yung BTS eh. Yung behind the scenes nung ginagawa nila, na scripted yung ginagawa nila. Anyway, mga kababayan ko. Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.